Asawa, lumapit sa pastor, nagpa-pray dahil nawalan sila ng trabaho. Sabi niya, Pastor, ipag-pray niyo kami dahil gusto namin magkaroon ng hanap buhay, pagkakakitaan. Pinag-pray sila ng pastor at alam kong tinugon sila agad ng Diyos. Naniniwala ba kayo ang Diyos ay tumutugon? Yes. Sabi nga, ng Jeremiah 33 verse 3, ito yung telephone number natin, ha? Jeremiah 33 verse 3, kung tatawag kayo sa akin, tutugunin ko kayo. Hindi istabero ang Diyos. Tutugunin ko kayo at ipapay ko sa inyo mga bagay na maiwaga na hindi nyo mauumaga. Minsan, hindi ka pa makapaniwala. Paano nangyari yon? Paano natugunan ito? Kasi God works in mysterious ways. God will make a way where there seems to be no way. Yan, okay? Itong kwento at yun nga, tinugon sila ng Diyos. May nagregalo sa mag-asawa ng 2 itik. Yung itik, inalagaan nila, dumami. Mabilis dumami yung itik eh. Kaya lang, nung sobrang dami na, ang problema, hindi na sila makasimba. Dahil sa dami na ng itik, wala magbantay ng itik. Minsan, salitan sila. Kaya nung sobrang dami na ng itik, pareho na sila hindi makasimba. Dinadalaw na sila ng pastor. Ang sabi nila, Pastor, pasensya na po kayo. Nagpapadala naman kami ng offering eh. Hindi na ho kami maka-attend dahil wala magbabantay na aming itik. Talagang, wala magbabantay na ka ng mga itik. Isang araw na nag-inip ang mag-asawang ito sa bahay. Na panag-inipan nila, lahat ng mga Kristiyano kinukuha at dinadala sa langit. At silang dalawa na iwan. At ang tanong nila, Lord, bakit naman ganoon? Kami naman ay mga anak mo. Bakit kami, kinuha mo na mga Kristiyano, ba't kami naiwan? At sabi ni Lord, anak, iniwan ko kayo dahil wala magbabantay ng inyong mga itik. Minsan, meron tayong mga itik sa buhay natin na nagiging excuse natin. Diba? Kesyo meron tayong date, kesyo meron tayong trabaho, kesyo meron tayong inaalagaang pusa, aso, yung isa ngayon, excuse na rin ngayon yun eh. Yung naging pet lover. Ang mga tao ngayon, pet lover, hindi na God lover. Mas mahal pa ang pusa at aso kaysa sa Diyos. Mas mahal pa ang trabaho kaysa sa Diyos. Ano ang utos? Love God above all. Above your family, above your work, above your business, even above yourself. No? Love God above all. Pag ang Diyos ang inuuna mo, sabi ng Bible, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Pangarap mo ba kayo? Mas maganda yung pangarap natin, sinusulat natin. O minememorize natin. At isang araw, sabi nga, pag ginanap natin ng Diyos, ay ibibigay niya ang ating mga pangarap. Okay, tuloy na natin. Amen. Salamat po, Pas. Grabe. Ibang klase yung mga atake ng kaaway, no?